Ipinasilip na rin po ng mga mambabata sa mababang pulong ng Kongreso posibleng maging detention room ni Ilocos Norte Governor Imee Marcos. Una na kasing lumutang dyan ho sa Kamara na ipako-contempt daw nila si Governor Marcos kapag hindi ito dumalo sa mga pagdinig ng komite. At may live report si Marita Muahe. Marita. Ipinakita sa media ni Congressman Johnny Pimentel, House Chairman ng Committee on Good Governance and Public Accountability at House Sergeant-at-Arms Roland Ditabali ang magiging kulungan ni Ilocos Norte Governor Imee Marcos dito sa loob ng Kongreso sakaling isnabim pa rin ito ang susunod na pagdinig ng komite. Matatandaang makailang ulit nang inimbita ng komite ang si Governor Marcos na dumalo sa congressional inquiry patungkol sa pagbili ng lalawigan ng Ilocos Norte ng mga sasakyan na nagkakahalaga ng 66.45 million pesos na kinuha sa tobacco excise tax. Ayon kay Pimentel, nagpadala na sila ng sabina sa governor noong pang nakaraang Martes. Nilinaw naman ito na sa ngayon ay wala pa namang warrant of arrest para dito. Sakaling hindi pa rin ito magpakita sa July 25 ay ipapaaresto na daw ito ng komite. Sa ngayon nga ay nakahanda na ang detention cell para dito sakaling hindi pa rin ito sumipot. Dati itong extension office ng Sergeant-at-Arms, may laking 70 to 80 square meters, may sala, bedroom at sariling banyo. Komportable din dahil may aircon, wifi at TV. At maaari ding tumanggap ng bisita sa loob mismo ng detention cell. Magiging mahigpit din ang ipatutupad na seguridad. Kaugnay nito, hindi rin daw magdadalawang isip ang Kongreso na ipaaresto ang 3 Court of Appeals Justices na nagpalabas ng release order para sa Ilocos 6. Dagdag ni Pimentel, mali ang pag-i-issue ng release order dahil sa hindi subject ng judicial review ang power of contempt at hindi ito kinikilala ng Kongreso dahil walang jurisdiction ang CA sa Congress. Dahil dito ay pinakita rin sa media ang magiging detention cell ng 3 CA Justices na sina Stephen Cruz, Edwin Sorogon at Nina Antonio Valenzuela sakaling ma-cite din sila for contempt. Kasabay nito nakiusap at nanawagan si Pimentel kay Governor Imee Marcos na dumalo na sa gagawing hearing nito sa darating na July 25 para daw magbigay linaw at matapos na ang usaping kinasasangkutan nito. Sa ngayon, kasalukuyan pa rin nakadetine dito sa mababang kapulungan ng Kongreso ang tinatawag na Ilocos 6 na mga empleyado ng pamahalaang lokal ng Ilocos. Sinabi ni Pimentel na patuloy silang makukulong dito kung hindi pa rin magsasabi ng totoo sa komite ng kanilang kaugnayan at nalalaman sa iligal na paggamit ng milyong-milyong pondo para ipambili ng mga sasakyan. Samantala, Alex, maging si dating Senador Bongbong Marcos ay maaari din daw makasuhan o makontempt ng Kongreso sakaling patuloy nitong papayuhan ang kanyang kapatid na gobernador na wag dumalo dito sa congressional inquiry. So yan na muna ang pinakahuling update mula dito sa Kongreso. Para sa Bayan, Marita Muahe. Okay, maraming salamat Marita Muahe mula po dyan sa Batasang Pambansa.